A message from Iran. This takes place in the Philippines, with dialogue primarily in Filipino. The events you're about to witness unfold in an alternate timeline of our world. If you find yourself lost in that timeline, brace yourself. There may be no way back. On September 2nd, 1995, an investigator from Manila was dispatched to San Felipe, Zambales to investigate an abandoned cabin linked to the mysterious disappearances of families over the past 5 years. Their disappearances were unknown and no traces was found on the scene. However, all the disappearances sharing one chilling connection, a disturbing entity known as the Christmas Stalker, whose reign of terror begins every September and culminates in December, where it's said to believe is a final month where the Christmas Stalker takes its victims away. The following footage is the last known sighting of the investigator moments after his encounter with the entity. Hello? May tao ba dito? Parang pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Pucha, ano yun? Nagmamalikmata ba ako? Uy, putang ina mo ka!
Saan nanggagaling yung tunog na yun? Putang ina, putang ina, putang ina! Hoy, Kupal! Lumabas ka dyan! Putang ina mo, kala mo tatakot ako sa'yo? Ay! Gago pa! Ganyan ka ba talagang kadesperadong hanapin ako? Kawawa ka naman. O siya, sige. Wala nang paligoy-ligo pa. Ipapakita ako sa'yo kung saan ko dinala ang mga pamilyang kinuha ko. Ginawang, let him in. Hindi ako makapaniwala na wala na yung pamilya ko. Napakahirap mawalan ng mahal sa buhay. Alam ko yung pakiramdam na yan. Oo nga eh, hindi ko alam saan sila dinala. Kahit yung iba hindi ko rin alam kung saan. Gas, kapit lang. Huwag kang susuko. Mahahanap din sila. Kasi naman, matapos yung pumalpak yung isang kaso ko noon, tapos sabay iniwan ako ng asawa ko, pati si Jessie. Hindi ko na alam gagawin ko. Teka, makinig ka sa akin. Malalampasan mo ito. Hindi ka naging abogado para lang sumuko, di ba? Ako nga, dumaan na rin sa impyerno pero nakaligtas ako. Ikaw rin, kaya mo rin yan. Sana nga. Salamat, Jim. Napakaswerte ko na ikaw yung pinsan ko. Kahit kailan, Cass. Nandito naman ako kung kailangan mo ako eh. Nga pala, tungkol dun sa kasong sinabi mo nung nakaraan. Ah, yun.
Kasi hindi ko maiwaksi yung pakiramdam ng pagkakasala. Lagi kong tinatanong sa sarili ko kung tama ba yung ginagawa kong pagtatanggol sa kumpanya na yun. Maraming inosente ang nasaktan at may ilan pang namatay. Isang alaala na tumatak sa utak ko yung mukha ni Vince Alonzo. Vince Alonzo? Yung lalaki sa aksidente noon? Oo, siya. Yung mukha niya, napinsala. Yung bibig niya parang nanigas, kaya yung mga tunog na lumalabas sa kanya nakakatakot. Hindi ko matanggal sa isip ko yun. Kailangan ko munang dalhin si Jessie sa nanay ko bago ko harapin si Vince. Kailangan ko maintindihan yung nangyari. Nakakatakot pala yung nangyari. Sana maging okay ka. Parang kailangan kong gawin ito para makahanap ako ng closure. Cass, mag-iingat ka. Oo, mag-iingat ako. Salamat, Jim, ha.